hindi maitago ng China ang kanilang pagkadismaya sa nangyaring unsyame ng pagdating ng kanilang dredging ship sa Baho de Masinloc o mas kilala sa kanila na Wang Yandao. Kinuligsa ng mga ito ang sobra-sobra ng pangingialam ng Amerika sa hidwaan ng China at ng iba pang mga claimant sa West Philippine Sea dahil pati ang kanilang mga gamit sa paggawa ng mga artificial island ay hindi nakakaligtas sa mga mata ng Amerika. At kung matatandaan, inamin mismo ni US Defense Chief Pete Hegseth na prioridad niya ang seguridad sa rehiyon at nakatuon ang kanilang mga mata at pagbabantay sa West Philippine Sea at hindi hayaan ng Amerika na mananaig at kontrolin ito ng bansang China. Ito ang kanya naging matapang na ibinalita sa publiko at sa harap ng maraming Pilipino sa kanyang 2 araw na pagbisita sa bansa noong nakaraang March 28 at 29. Bagay naman na di sinangayunan ito ng bansang China kung saan sinabi ng huli na walang karapatan ng Amerika na mangibasok sa South China Sea dahil problema ito ng Pilipinas at China at hindi pwedeng mangialam dito ang mga Amerikano. Sa inilabas ng ilang mga payagan sa China, kinundi na ng mga ito ang panghaharang ng isang hindi pa nakikilalang sasakyang pandigma ng US sa kanilang ipinadalang barko na magsasagawa ng paghukay sa isang nasasakupan nilang bahura sa South China Sea. Hindi raw ito makatarungan sa mata ng United Nations on Freedom of Navigation at isa itong paglabag ang ginagawang panghaharang ng Amerika. Ayon sa ilang mga defense expert, hindi inihayag ng China kung saan patungo ang direksyon ang nasabing dredging ship nito, bagkus sinabi ng mga ito na tutumbukin ng Sennheiser ang direksyon papuntang Wang Yandao o mas kilala bilang Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ang nasabing dredger ship ng China ay ang isa sa pinakamalaki sa buong mundo at isa rin sa mga nangungunang barko nito na nakagawa na ng mga artificial island ng China na matatagpuan sa West Philippine Sea. Ayon sa mga eksperto, isa sa prioridad ng Amerika ang Scarborough Shoal dahil kinukonsidera nila ito bilang isang red line kung saan hindi papayagan ng mga ito na maging isa na namang artificial island ng China na malaking banta sa buong rehiyon. Samantala, nagbanta si US President Donald Trump sa Iran noong linggo ng pambobomba at pagpataw ng pangalawa at pinakamataas na taripa kung hindi makipagsundo ang Tehran sa Washington tungkol sa nuclear program nito. Sa unang payag ni Trump mula noong tinanggihan ng Iran ang direktang negosasyon sa Washington noong nakarang linggo, sinabi niya sa mga media na nag-uusap ang mga opisyal ng US at Iranian ngunit hindi nagpaliwanag. Nagpadala ang Iran ng tugon sa pamamagitan ng bansang Oman sa isang liham mula kay Trump na humihimok sa Tehran na umaabot sa isang bagong nuclear deal na nagsasabing ang patakaran nito ay huwag makisali sa direktang negosasyon sa Estados Unidos habang nasa ilalim ng maximum pressure na campaign at mga banta ng militar. Binanggit ito ng Foreign Minister ng Tehran noong Huwebes. Sa panayam ng NBC News, nagbanta si Trump sa tinatawag na pangalawang taripa na nakakapekto sa mga bumibili ng mga kalakal ng isang bansa sa parehong Russia at Iran. Nilagdaan niya ang isang executive order noong nakarang linggo na nagpapaintulot sa mga naturang taripa sa mga bumibili ng langis ng bansang Venezuela. Hindi idinitalye ni Trump ang mga potensyal na taripa na iyon. Sa kanyang unang termino noong 2017 hanggang 2021, inalis ni Trump ang US mula sa isang kasunduan noong 2015 sa pagitan ng Iran at mga kapangyarihang pandaigdig na naglagay ng mahigpit na limitasyon sa pinagtatalunan aktibidad ng nuklear ng Tehran kapalit ng kaluwagan sa mga parusa.